Ngayon, paano nyo malalaman kung anong tamang graph ang gagamitin nyo? Depende sa data na meron kayo. Okay, so nandito na yon kung kailan natin gagamitin si bar graph, si pie graph, or si line graph. Si bar graph ay useful siya if we are comparing quantities. So example, if you're studying the populations of different countries, okay, so compare mo yung quantities ng ibang categories. So example ay compare mo ng population ng lahat ng countries sa isang taon. Okay, mas madali mong makita yung sino yung pinakamalaki ang population, sino yung kaliit sa iba-ibang countries na to pag ang ginamit mo ay bar graph, kasi makikita mo kaagad yung height. Pinakamataas ang height, yun yung pinakamataas ang population. Yung pinakamababa ang height, yun ang pinakamababa ang population. And then doon sa example natin, mapakikita mo rin yung maliban doon sa you compare quantities is may papakita niya rin yung breakdown ng different groups within the population, kagaya etong letter B na bar graph and letter C na bar graph. Okay. And then pie chart or pie graph, kailan gagamitin si pie graph? Okay, so gagamitin mo or mas useful si pie graph kaysa sa line graph pag ang tinitingnan natin ay tinitingnan natin yung distribution ng bumubuo ng total. So pie chart has too many slices, it can be difficult to interpret. So kung masyadong madaming segments na bumubuo ng total, then hindi na advisable na gumamit ng pie chart. Okay. Pero kung konti lang, yung tinitingnan natin yung segments ng inyong total, overall total, mga 5, 6, okay? Then, advisable na gamitin si pie chart. Kagaya dito kanina, ilan lang yung kino-compare natin na age group na bumubuo ng total population? 3 lang. 3, 1, 2, 3. Pero pag nag-10 na yan, okay, medyo hindi mo na makikita yung contribution ng iba, kung lalo na kung sobrang liit na yung contribution ng iba sa total. So hindi mo na yun masyadong makikita sa pie chart. Okay. And then we have the line graph. Sa kailan gagamitin si line graph? So mas epektibo na gamitin si line graph pag pinapakita natin yung relationship ng dalawang variable. Okay, dalawang variable na nagbabago yung kanilang values, yung dalawa na yun. So example, pwede nating pakita yan yung time series data ng yung trend ng unemployment rate sa US paglipas from 1970 to 2015. So makikita mo may time na bumababa siya, may time na pababa siya, may time na pataas siya. Okay? So pa-fluctuate siya. Okay? So ginagamit ang line graph sa economics para mapakita natin yung trends ng mga continuous data ng pagbabago ng presyo, pagbabago ng sweldo, ng dami ng binibili at binibenta ng goods, or the size of economy, or yung inyong GDP. Yun yung mga data na gusto nating makita na nagbabago historically, or sabihin nagbabago sa paglipas ng panahon. So kailangan nating makita yung trend. So yung mga ganon ang gusto nating makita na information, ang gagamitin natin ay line graph. Okay.